Good day everyone, my name is Miko H. Galicia, the leader of this group. I'm here to present our semestral project in Basic Occupational Health and Safety to Engineer Rosemary sa Abedra. Napagkasundo namin na piliin ang Damayan Hardware and Construction Supply at pumayag naman ang may-ari na inspect namin ito para sa Basic Occupational Health and Safety. Kaya panoorin ninyo at meron kami hinandang montage. This is Luis. Pumunta ang aming grupo dito sa Gentry Navarro upang i-inspect ang napili naming company o business sa Damayan Hardware and Construction Equipment kung nasusunod ba dito ang Basic Occupational Health and Safety. Tara, alamin natin. Sa una namin pagpunta, tinanong at tinanap namin ang kanilang demographics. Sila ay meron 5 personnel, including sa may-ari. At may 4 na lalaki at 1 babae. Ang babae naman is nakatoka sa pagiging cashier or nasa counter. Then yung 3 namang tauhan is nakalagay naman sa pagiging driver at sa pagbubuhat ng mga materyales na binibili ng customer. At ang kanilang edad ay nasa 20 pataas hanggang 40. Tapos yung kanilang percentage ng 30 to 35 years old ay nasa 60%. This is Miko. Simulan natin ang pag-inspect sa kanilang kumpanya patungkol sa housekeeping. Tara! Una nating i-inspect ay ang kanilang housekeeping. Kaya bago ko pakita sa inyo ang pag-inspect, papaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang housekeeping. Housekeeping, they implement the 5S philosophy of their establishment to help their establishment safe and clean. The 5S philosophy they use is all of them, which are Seiri or sort, Seiton or set in order, Seiso or shine, Seiketsu or standardize, Shitsuke or sustain. The first one is the Seiri or sort. They implement Seiri or sort by elevating the workspace, deciding what stays and removing all unnecessary items, keeping all the equipment or materials that are not currently needed on a designated space so that it doesn't interfere and cause accidents. Dito, pinapakita dito na dapat nasa ayos ang mga gamit na ginagamit at ang mga gamit na hindi ginagamit. Dapat nakatabi lahat ng mga bagay na hindi ginagamit sa isang tabi at yung mga bagay na ginagamit is nakalagay sa maayos na lagayan. Papakita ko sa inyo ang video ng Seiri or sort. Nakita nyo naman sa aming PPT kung paano ginagawa ang Seiri or ang sort. Kaya ngayon, ipapakita naman natin sa actual kung paano ito ginagawa. Nakita naman natin ang mga gamit na ito, hindi sila ginagamit pero nakatabi sila upang hindi maiwasan ang mga aksidente o mga injury. Ang pangalawa naman ay ang Seiton or set in order. They implement Seiton or set in order by categorizing each items, prioritizing the important equipment or material to be put on the nearest location on the counter, and putting all the same materials on a designated space based on their category. Sa set in order naman, kinakategorize nila ang bawat item na kanilang ititinda, then sinaseparate nila ito ng maayos para hindi malito sa pagkuha ng gamit. Then yung mga equipment naman or material na nilalagay nila sa malapit sa counter is yung mga maliliit lang, then yung kadalasang binibili ng mga customer. Tapos yung mga gamit ng magkakaparehas is sama-sama, then meron silang designated space para sa kanilang category.
Kaya ipapakita ko rin naman sa inyo ang video ng pag-inspect namin sa Damayan Hardware. Ngayon naman, ipapakita naman natin ang Satan o ang set in order. Nakita niyo naman sa kanilang mga pagsasalansan na sa tamang ayos at tamang taas ng lugar ang mga gamit. Kitang-kita niyo naman ang nakasalansan, walang kakaibang gamit kundi yung mga kanilang kaparehas lamang. Napanood nyo naman ang mga nakaraang video and dumako naman tayo sa pangatlo, yung say so or shine. They implement say so or shine by clean the workplace truly and make cleaning a daily habit and assign cleaning responsibility. The word itself naman na shine, so meaning lagi nilang nililinis or sinasaayos sa kanilang mga gamit, then laging nilang tinatanggal ang alikabok para pag binenta nila sa mga customer is patuloy silang tangkilikin. Tapos yung mga tauhan nila is merong cleaning daily habit na araw-araw nilang nililinis ang hardware para masanay sila at patuloy ito maging malinis. Then meron silang schedule sa paglilinis nito para hindi magkagulo-gulo at para maging patas ng lahat sa paglilinis. Ang pangatlo ay ang say so or shine. Kitang-kita nyo naman sa kanilang mga gamit na walang alikabok. Patunayan natin. Kitang-kita nyo naman, walang lamaglag na alikabok. So meaning, lagi nilang nililinis ang kanilang mga gamit upang maging manatiling malinis at maayos. Ang pang-apat naman sa 5S is ang Seiketsu or ang standardize. They implement Seiketsu or standardize by making a clean, inspecting, and maintenance schedule, assigning who will perform the task on a daily basis, properly implementing all the first 3 5S on a daily basis. Dito naman sa Seiketsu or standardize, dapat yung tatlong naunang S is nagagawa siya para gagawin na lang siyang routine para maging standardize ang kanilang workplace. Dapat patuloy nilang nililinis, sinatanggal nila yung mga hindi ginagamit at patuloy nilang mini-maintenance ang kanilang mga gamit or ang kanilang workplace. And dapat meron din talaga sila naka-assign na mga tao or schedule sa araw-araw nilang paglilinis. Then dapat lagi nilang ini-implement yung tatlong naunang S para masunod to Seiketsu or standardize. Ang pang-apat naman ay ang Seiketsu o ang standardize. Unang-una, pagkabukas nila ng umaga, nililinis nila kaagad ang mga maduduming kalat. Tsaka yung mga bagay na mga wala sa ayos ay sinasantabi nila upang hindi na maka-aksidente pa. At nakitang-kita nyo naman sa kanilang workplace ay malinis at nasa maayos na kalagayan. Kaya dito natutupad nila ang standardize. Dumako naman tayo sa huling 5S sa Basic Occupational Health and Safety. Ito naman ay ang Shitsuke or Sustain. They implement Shitsuke or Sustain by training and educating the personnel, assigning responsibility unique for everyone based on their skills to help maintain an establishment, performing daily 5S audits or checklists to be constantly reminded on what they need and don't need to do. Dito naman, sa word itself na sustain, dapat tinitraining natin yung mga trabahador natin or yung mga personnel na nasa workplace. Dapat meron silang alam sa kanilang trabaho para hindi maging magulo ang kanilang pagtatrabaho. Meron din dapat naka-assign sa responsibilities na unique para sa everyone. Kung ano ang kanilang skills. Dapat counter is meron din alam din dapat niya kung ano yung mga dapat niyang gawin at kung ano yung mga dapat niyang malaman sa kanyang trabaho. Then sa mga driver naman and sa mga pahinante is ganun din. Then kailangan meron din silang performing daily 5S or audits or pag-inventory para malaman nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin at ano yung kulang ng mga kagamitan sa kanilang workplace. Kaya papakita ko sa inyo ang video para mapakita ang pag-sustain ng isang hardware. Ang panghuli naman ay ang Shitsuke o Sustain. Narito, pinapakita nila na lagi nilang nililinis sa kanilang mga kagamitan. Inuuna nila ang 4 na 4S upang patuloy nilang mapanatili ang kanilang hardware na maganda. Kaya, sa housekeeping, napatunayan namin na ang hardware na ito ay sinusunod ang 5S. Natapos na namin ang pag-inspect sa 5S para sa amin na yung aming napiling hardware or Damayan hardware
is pumasa sa amin sa pagkakaroon ng PILES. Kaya dumako naman tayo sa mga susunod na ipipresenta sa inyo ng aking kagrupo. Ngayon, dumako naman tayo sa kanilang material handling and material storage. So they perform material handling with the most basic lifting guidelines. Na before you lift, you have to plan the lift, get a secure grip, establish a wide stance, and get close to the load. During the lift naman, you have to keep your back straight, bend your knees, keep the load close, lift with your legs, avoid twisting, lift smoothly, and breathe out as you lift. After the lift, set the load down carefully, don't hold your breath, get help if needed, and you need to take breaks. Sa kanilang material storage, they keep all the materials on an elevated space. They separate the room with the wood and metals sa isang side ng room at yung mga plastics and other small materials sa kabilang room. Yung storage din nila ay properly illuminated. May kita natin na sobrang liwanag dahil sa laki ng kanilang entrance. And dahil nga malaki yung kanilang entrance, ventilation ay hindi naging problema. Dahil sa sobrang laki ng entrance ay maayos na pumapasok at dumadaloy ang hangin. Hello, this is Amir at ngayon ipapakita ko naman sa inyo or ipapaliwanag ang proper material handling. Ngayon naman ipapaliwanag ko sa inyo at ipapakita ang kanilang proper material storage. Dito makikita natin na maayos ang kanilang illumination at talagang naliliwanagan ang mga produkto. At makikita naman natin sa kanilang plan na maganda ang kanilang ventilation. Meron po tayo ditong daluyan ng hangin at ang kanilang entrance ay napakalaki po kaya pumaayos po ang pagdaloy ng hangin. At yun lamang po para sa kanilang proper material storage. At para naman sa proper material handling, makikita natin sa kanya kung paano tamang pagbuhat ng mga gamit. Dito sa kumpanya na ito, wala tayong makikitang mechanically and manually powered na equipment dahil halos lahat ng kanilang gamit ay pwedeng mabuhat ng proper lifting lamang. This is Angel. Ipapaliwanag ko naman ang kanilang fire safety. So, ano nga ba ang fire safety? Ang fire safety ay tumutukoy sa mga hakbang, kaalaman at gawain na ginagawa upang maiwasan ang sunog, protektahan ang buhay, ari-arian at kapaligiran, at upang maayos na tumugon kapag may sunog. Ipapakita ko sa susunod na slide ang aming pag-inspect sa fire safety. Makikita natin dito na naka-isolate ang kanilang mga flammable material at flammable object. At makikita rin natin dito na malapit sila sa CR. At kung magkakaroon man ng sakuna, pwede sila dito kumuha ng tubig. At makikita natin na meron silang entrance at pwede na ring exit. At sa kabila naman, meron ding exit. Kung magkaroon man ng sunog ay malapit sila sa highway para makahingi ng tulong at mabilis na makakarating ang kanilang tulong. Ginawa nila ang kanilang fire safety protocol sa pamamagitan ng paggawa ng fire safety plan at meron din silang fire extinguisher at meron din silang dalawang fire exit at yun nga, nakita nyo naman sa video na nakabukod ang flammable liquid sa mga flammable wood tulad ng plywood at mga papel at syempre nakabukod ang lahat ng mga bagay na pwedeng masunog sa kanilang electricity at dahil nabanggit ko na ang electricity, dumako tayo sa susunod na topic which is electric safety. Ngayon dumako naman tayo sa construction supplies and electrical safety. They do their electrical safety protocols by putting the circuit breaker in the right area, making the electrical wires properly placed, and using PVC pipes to protect live wires. Ang kanilang company o business ay may maayos na pagkakaayos ng live wires and naka-proper ang placing ng bawat wiring. Ipapakita namin sa inyo ang proper placing ng kanilang wirings and circuit. Paano mo po sa kanilang electrical safety? May kita po natin na gumamit po sila ng PVC pipe para po maging mas extra safe pa po ang mga in-goers kung magkaroon na po ng short circuit. May kita din po natin na maayos pong nakaplano ang kanilang mga wirings. Wala po tayo masyadong may kitang wires na basta-basta na lang nakasabit, kundi po bukod sa kanilang CCTV. Kung magkaaroon naman po ng short circuit na hindi natin inaasahan, maaari po natin magamit ang kanilang emergency na fire extinguisher. Hindi lamang po natin ito magagamit sa electrical safety, magagamit din rin po natin ito pagka nagkaroon po ng sakuna about sa fire.
Ngayon, dumako naman tayo sa Damayan Hardware and Construction Supply Occupational Health. So, what are the common health risks they face? Ano nga bang na common health risks na kinakaharap nila? The most common health risk the personal experience is cold, flu, and other health problems caused by irritation due to inhalation of dust. So, dahil nga malapit po sila sa highway, the entrance is too wide that even a motorcycle driving fast ay nagkakos sa mga dust na mas-scatter sa hangin at maaari itong ma-inhale ng mga employees, which causes irritation sa ating lungs na pwedeng mag-cause ng cold, flu, and other na health problems. So only 1 to 2% gets flu every year because of the workplace. So what does the management do to help them? Bakit 1 to 2% lang nagkakaroon ng flu? This is because the management makes them wear face mask and face shield to avoid irritating the nose and lungs and their eyes. So, dahil nga malapit sila sa road, may risk na makang inhale sila ng mga dust dahil mabilis yung mga sasakyan. Pinag-wear sila ng face mask at face shield para ma-mitigate na yung mga risk na to. And one of the assistance program na ginawa ng owner is he help his personnel shoulder the bills kung magkaroon man ng bill sa hospital, and he also gives them medicine. Kumbaga tumutulong siya sa pagbili ng medicine kapag yung disease is caused by their work. So what are some of the problems that we have observed sa inspection namin? So during inspection, nakita namin yung placing ng kanilang fire extinguisher. Ang fire extinguisher po ay dapat naka-elevate para mas madaling ma-pick up, and yung kanila po is nasa sahig. So isa yun sa mga problem na nakita namin. Pangalawa is yung mga CCTV wires ay exposed. So, dapat po yung mga wires na yan ay nakaprotekta po ng, kunyari, PVC pipes. Para kung pumutok man, ay hindi po ito magkakos ng fire or mas mabilis agapan dahil kailangan nyo munang dumaan sa PVC pipes. So, ang pinakalas na nakita namin is lack of source of water with only the comfort room being the source. So, dapat hindi po dapat na isa lang yung source ng tubig kapag kasi nagkaroon ng sunog, ay mahirapan po tayo kumuha, lalo na kung kunyari ay naharangan yung ang kanilang source of water. Wala na silang ibang pagkukunan ng pampatay ng apoy. And meron kaming suggestions on their problems. So, ang first suggestion namin about naman dun sa fire extinguisher is put a designated table for the fire extinguisher so that it is elevated and easier to pick up. So yun nga, dahil dapat mas madali itong mapulot. And yung pangalawa is put protective pipes on the CCTV wire in case of a short circuit para maiwasan na rin natin yung agad-agarang sunog, dahil nga yung sa nilang shop ay mayroon mga wood, mga papel na mabilis, may mga flammable liquid din na mas mabilis masunog kapag nagkaroon man ng kaunting spark. And yung last is putting faucets with hose on some of the corners of their establishment. So, kung magkasunog man, marami silang pwedeng pagkuhanan ng tubig bilang pampatay ng apoy. So, etong lamang po yung mga suggestions na nakita namin para dun sa kanilang problems na kahit minimal ay dapat pa rin masolusyonan. So, that is all po, and thank you so much for listening. Maraming salamat po.